Tinanggal sa pwesto ang isa pong opisyal ng pulisya sa Davao kasi nahuli kam siya na sinasaktan niya ang kanya misis. Samantalang sa Cebu naman, 2 gasolinahan ang inatake ng mga hold-upper. Ang mga balita sa mga probinsya sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Sa kuha ng CCTV sa isang gasolinahan sa Toledo, Cebu, makikitang dumating ang 4 na lalaking sakay ng 2 motorsiklo. Isa sa kanila, dumiretso sa cashier booth at nilimas ang nasa 7,000 pisong kita ng gas station. Nagsilbi naman lookout ang 3 niyang kasama. Pagkatapos nito, sunod na tinarget ang isang kalapit na gasolinahan. Isang gasoline boy ang nakatakbo sa may-ari nito at nagsumbong. Doon na nakipagbarilan ang may-ari sa mga hold-upper at napatay ang isa sa mga suspect. Tinutugis na ang iba pa. 2 ang patay habang 12 ang sugatan sa pagsabog ng isang granada sa palengke sa Trinidad, Bohol. Matao raw sa lugar dahil Foundation Day kahapon. 3 sa mga sugatan ang kritikal ang lagay. Arestado ang suspect na umano'y lasing noon at may kaaway. Todo tanggi siyang inihagis niya ang granada. Mismong pamunuan na ng PNP ang nag-ali sa pwesto sa Police Davao na nakuna na video habang sinasaktan umano ang kanyang misis. Nasa floating status sa PNP Region 11 si Senior Superintendent Vicente Danao Jr., City Director ng Davao Police, matapos kumalat ang video. Pero ang pag-relieve ng krame kay Danao ay base sa kasong slight physical injuries na isinampa ng kanyang asawa noong 2012. Tumangging magpa-interview si Danao pero sana raw ay huwag siyang husgahan dahil lamang sa video. Ikinalungkot ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang desisyon ng PNP. Natural lang daw kasi ang away mag-asawa. Hindi rin daw nakakaapekto ang issue sa trabaho ni Danao sa lungsod. Nahack ang website ng Davao City. Nagulat daw ang mga opisyal doon na sa tuwing pupunta sila sa official website ng lungsod, lumalabas ang hiponcity.com. Napag-alamang ang host nito ay nasa Massachusetts sa Amerika. Sa ngayon, tinetrace na ang mga hacker. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.